Disclaimer: ang bawat opinyon at ideya na ipinahayag ng mga individual ay batay sa kanilang pansariling pananaw at hindi ito kumakatawan sa opisyal na posisyon ng organisasyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muli ay nagbabalik tayo sa ating programa ang Detox. At ngayong araw ay ika-15 po tayo na episode at alhamdulillah, ngayong araw inshallah ta'ala ay pag-uusapan natin ang episode 15 kung saan pag-uusapan natin dito ang modernong mga idolo sa panahon natin ngayon. Kabilang dito mga trends, public figures, and entertainers. At of course, bibigyan linaw sa atin ng ating butihing tagapagsalita o ang guest speaker natin ngayong araw ang tungkol sa episode na ito sa pamamagitan ni Sheikh Labib Abdul Rashid. Sheikh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, isang karangalan Sheikh na makasama ka namin ngayon sa Detox. So, mas karangalan po Oo. maimbitahan sa programa, which is ito ay kasama sa ating programa, pang-Islamic programa. So, alhamdulillah, nasagot po kayo sa isang invitation na ito. Nais ko lang batiin kayong lahat dito at lalo-lalo na masalamatan ang session na ito, lalo-lalo na kay Jazakallah khairan sa pag-imbita. Alhamdulillah. Masaya kami na makasama namin kayo dito, Sheikh, dahil sa ito ay kabilang, itong issue na ito, yung topic ko natin ngayon, ay kabilang sa mga napaka-importanteng mga issue ng ating panahon. At nakikita namin na isa po kayo sa maaaring makapagbigay sa atin ng linaw at gabay tungkol sa issue na ito. Lalong-lalo na po, marami po sa mga syabab, kabataan ngayon, ang nanonood sa atin, maraming mga kababayan natin nanonood sa atin na dito sa ating virtual na venue or virtual na paraan ang online natin at ang ating mga kasamahan dito sa ating venue. So, alhamdulillah, tungkol sa topic ko na ito, Sheikh, sapagkat ang kumaga ang pamamaraan ng mga tao nagbabago. Ang pamamaraan ng mga tao nagbabago. Yung mga gawain noon ay nagkakaroon na ng bagong mukha sa panahon natin ngayon. At napakahalagang ma-identify natin kung ang mga gawain na ito bagamat nagbago ang kanyang mukha, ito ba'y nanatili pa rin na haram o ito ba ay mga bagay na matuturing nating mabuti? So, gusto kong bigyan niyo ng linaw sa amin, Sheikh. Paano po ba natin may kukumpara itong idolo noon, yung idols noong panahon na yun? Sa panahon ng propeta, sa panahon ng mga unang mga salaf, at paano naman po may tuturing natin ang modernong idolo sa panahon natin ngayon? Well, kung titingnan natin sa panahon ng mga salaf, ito ay literal na maliwanag na alam natin ito. Tulad halimbawa ng mga sinasampang ribulto, ng mga bato, bulto na ating nakikita, no? So, yun ay sa panahon ng mga salaf. Ngunit sa panahon natin ngayon, nagbago man ang anyo, ngunit ang pangalan nito ay nandyan pa rin. Halimbawa noon, sa panahon ng mga salaf, ang mga idolo ay sobra ang paghanga sa kanila, ang pagsunod sa kanila, na halos nakalimutan na nila ang Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Na para bang sa panahon natin ngayon ay nag-iba lang ang itsura, ngunit parang ganun pa rin. Yes. Sa panahon natin ngayon, pwede nating sabihin na nagiging personalities na, naging images na, naging likes na. So, kung titingnan mo, magkaiba ang itsura, ngunit ang diwa ng panganib nito ay nandiyan pa rin. Which is ay ang pagsobra sa paghanga sa kanila, na para bang nakakalimutan na nila yung mga tagalikha nila, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin nun, kahit magkaiba man ang itsura, ngunit ang panganib ay nandyan pa rin, ay nararapat lamang na ating iwasan ito. So, yan yung nakikita ko na may pagkapareho noon at ngayon. Yes. Dahil sa panganib na napapaloob nito. Yes. Ang diwa na napapaloob noon ay nandun pa rin sa panahon natin. Yes. No? So, ibig sabihin, hindi importante dito ang kung ano ang mukha, kundi kung ano ang diwang nandoon sa gawain na yun. Na nasa loob ng Oo. ano na ito.
So, yung isang gawain kahit pa man na iba na yung anyo nito sa panahon natin ngayon, kung ang diwa nito at ang purpose nito ay katulad nung kung ano yung meron noon Noon. na ipinagbawal ng ating relihiyon, may tuturing pa rin ito na hindi nakakabuti sa atin. Oo. Para, yun nga, ang maintindihan natin dito, ang punto rito ay kasi ang mga kabataan ngayon, kaya sa panahon natin ngayon, ang inaakala nila na idol lamang ay sa panahon ng mga salam na ito ay ang mga kulto, ang mga kumbaga, mga imahe, mga bangal. Pero ang hindi nila alam na yung mga rebultong yun ay parang nag-ibang anyo lang sa panahon Yes, natin oo. ngayon, no? Mm. So dahil nga doon sa pagkasobra ng paghanga nila, ng pagsunod nila, Mm. na para bang nakakalimutan nila, Mm. no? Para bang yung pananampalataya nila, yung para bang hindi naman nila tinawag na relihiyon, ngunit kung titingnan mo, parang yun na yung naging relihiyon nila. O kasi napapalitan yung pamamaraan na itinuro sa atin, eh. Napapalitan yung mga pananaw, yung prinsipyo na ginagawa natin. Prinsipyo, kaugalian, Oo. pamamaraan, Dahil sa pagsunod na dahil yun. sa pagsunod sa mga bagay-bagay na yun. Oo. Hangga't ito ay naging labag pa sa Islam, pero kung ito ay katuruan ng kanilang idolo, ay ginagawa pa rin nila. So, yun yung Mashallah. So, nakukompromiso kung ano yung meron talaga sa relihiyon dahil doon sa paghanga. paghanga. Sobrang O Sheikh, kung ganun, kailan po natin masasabi na nakakasama na or nakakasama na itong paghanga sa mga public figures? Kasi, of course, kumbaga sa panahon natin ngayon, pwedeng masabi ng mga tao na it's our generation nowadays that there are people na talagang hinahangaan natin. Mga individual na public figures na hinahangaan. So, sa ganito bang batayan, sa fundamentally, ito bang mga paghanga sa mga public figures na ito, matuturing ba natin ito na pinahintulutan ba ito ng Islam? At kung hindi, kailan ito nagiging masama? Kailan ito na ituturing sa Islam na ang paghanga na ito ay nakakasama na o nakakadala na sa pagiging haram? So, pwede nating sabihin na ang ganitong mga bagay ay may panganib na napapaloob nito, no? Dahil nga sa minsan, ito ay nagiging harmful dahil mas inuuna nila ang kautusan o kaya ang kagustuhan, ang kaluhuran ng kanilang mga iniidolo kaysa sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. So minsan nga ang ninanais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tayo ay manatili sa ating magaganda at mabuting asal bilang isang mga Muslim, sa atin ng modesty, no? So dahil nga yung mga iniidolo nila ay pinapakita nila na okay lang na mawala ang kahihiyan, ng modesty. So mas pinapanigan nila yung mga bagay na yun. So kasama rin sa mga harmful na napapanood nito ay ang kahit mali ay sinusunod nila, no? Nagiging normal ang mali, ang kasalanan. Dahil naging uso. Oo, dahil naging uso. Halimbawa, ginagawa na lang ito ng kanilang mga iniidolo o kaya ang kanilang mga hinahangaan, kahit alam naman nilang mali, labag sa Islam, ginagawa pa rin nila ito. Dahil sa ito ay ginagawa ng kanilang mga iniidolo, no? So, ang mga napapanood nito ay isang malaking panganib sa ating mga kabataan. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na para bang nagiging normal sa kanilang paningin, ng kanilang pandinig, itong mga bagay na mali o labag sa Islam. Nagiging normal na lang yung mga muharramat. Nagiging normal na lang yung mga kasalanan. No? So, yan yung nakikita kong isang panganib na napapaloob sa isang sobrang paghanga. So, ibig sabihin, Sheikh, nagiging masama itong pagkakaroon ng paghanga ng mga public figures kapag yung inutos ng Islam ay napapalitan na ng mga gawain at pananaw dahil sa pagsunod doon sa hinahangaan. Doon na po nagiging masama ito. So, yun nga, yung hindi kasi minsan napapansin ng ating mga kabataan na kanya na palang ginagawa ang mga kasalanan o ang pagkakamali na ang akala nila ay normal lang dahil ginagawa yun ng kanilang hinahangaan. So, yun nga yung isang kailangan sa ating mga kabataan na maging mapanuri sila sa kanilang mga ginagawa. Okay. No? Sheikh, paano po natin mapagkaiba? Kumbaga, idugtong lang natin sa tanong na yun is, paano natin mapagkakaiba yung tao na kung saan ay sabihin niya,
halimbawa nagpapagwapo tayo, nag-aayos tayo ng buhok, naglalagay tayo ng something sa buhok natin or nagdadamit tayo ng, kumbaga yung mga formal na mga damit, sabi pa nung iba na, bakit itong mga ulama natin nagpapakapyulo, sabi gano'n. So, ito ba ay maituturing natin na paggaya dahil sa pagsunod natin sa mga hinahangaan ngayon or ano po paano niyo 'to bibigyang linaw? Ah, Walang masama sa mga gano'ng bagay dahil tayo ay nilikha ng Allah na mga Pilipino, Mm, so natural lang na ang ating panunuot ay naaayon sa ating culture. yes, Naaayon kung tayo ay mga Pilipino, ganitong manuot. yes. Alam mo, sasabihin ko kung siguro ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Hmm, Wasallam ay naging maranaw, mhm. marahil ay nagmamalunat ng Propeta Muhammad, hindi Oo, po ba? So dahil tayo ay nilikha ng Allah ng mga Pilipino, so mas naaayon na tayo ay manamit ayon sa ating culture, ayon sa ating pamumuhay dito sa Pilipinas. yes. So hindi ibig sabihin na ikaw ay nag-attire ng Mm, formal, yes. naging pormado ka. Oo, Hindi ibig sabihin na hinangaan mo na yung mga tao, ginaya mo na artista. yung mga artista, Oo, yung mga gano'n. Hindi, oo. ako'y Pilipino, ganito Mm, kami manood, mm. 'no? Ako'y Maranao, ganito kami Yes. manood, 'no? Oo, So marahil kung ako rin ay naging Arabo, mm, ay marahil gano'n din ang panonood ko, 'no? Hindi mm. naman masama kung ikaw ay Oo, susuot ng turban o mm, kaya yung sinasabi nilang thawb. sunnah o Oo, thawb, oo. 'di ba? So Sunod. para sa akin, ang ipinagbabawal kasi ayan yung mga nagsasabi niyan, yan yung hindi nila mapagkaiba, yung, tashabbuh Mm, at saka yung culture na mm, 'ada mm, na kung saan, ito ay, nasa culture ng pamayanan. Siya po yung paggaya. Tashabbuh yung paggaya na Oo, sila lamang yung ada, yung kinasanayan. kinasanayan. So, hindi hindi yung katanungan mong iyon ay Hindi hindi nila hindi ma-differentiate. yun hindi yun na paggaya sa mga Mm, iniidolo nila mm, o kaya sa hinahangaan, paghanga sa iba, mm, kundi sinusuot ko 'to, ito yung pananamit ko dahil mm, ito yung asal, ito mm. yung culture, ito yung Yes. hindi mo naman kasi kung o kung halimbawa makikita mo akong ganito, Mm, hindi mo naman masabi na diretso na, "Ay Christian 'yan," o kaya 'di yes. ba, Oo, o Yahudi 'yan. oo. Ngayon kung halimbawa susuot ako ng isang gano'n dahil yung sinusuot ng mga Hudyo, yung takiya nila Oo, na oo. yung sinusuot nila, yung pamamaraan ng balbas nila, Mm, so yun yung paggaya, kasi once na makita mo, isang Hudyo 'yan, 'pag nakita mo, isang Kristiyano 'yan. mm, So yung mga ganitong porma, halimbawa pagpuli, mm. ito isang normal lamang, 'no? Pagiging formal sa panunuot Sa ay pagiging maganda sa panunuot. mm. Yun yung, nakikita ko sa Yes. bagay na sana maliwanagan din sila, 'no? Oo, Kasi yung iba, ang tingin kasi nila ay may sinasabi silang Islamic na panunuot, oo. yung mga ano. So, wala pong Islamic na panunuot. Ang sinabi po ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, binigyan lang tayo ng gabay kung paano tayo manuot. Mm, Ito ay maluwag, ito ay nakakaano ng ating aura, mm. 'no? So, yun yung sinabi niya. Hindi niya sinabi na ang Islamic na panunuot ay Magtutob. magsaw o Oo, kaya mag-ano, takiya, hindi oo, niya yung sinabi. oo. So, kahit ang propeta ay mashallah naunawaan niya na ang Islam ay lalawak Yes. sambayan ng mundo na ito sa mundong ito, na So, magkakaiba ang culture so ibig sabihin ang Islamikong pananamit ay kung ano yung pagtakip sa katawang naayon sa limitasyon ng Islam. ng Islam. Kung ang panunuot ng isang tao natatakpan nito kung ano ang, gustong ipatakip ng Islam, mula sa mga aura natin at, nagiging malinis, maganda tayong tingnan dito at, mayroong haya sa panunuot natin, yun ang Islamikong panunuot. Ano, Hindi siya nakalimitado sa paglalagay ng kutob sa ulo o oo, di yung pagtataw, o di kaya ay katulad kasi pagka yung pagtataw ay may pagtataw ang mga Pakistani, may pagtataw ang mga Arabo, ang Emirati, ay alin po doon? kaya so bilang karagdagang kaalaman, yan ay makikita natin kung halimbawa yung mga karamihan ay nag-aaral, nagsasaliksik, puwede nila yang mabasa sa kumbaga sa itinuturo na usulul fiqh. Mm, Na ang sa usulul fiqh ay tinatalakay diyan yung isang sunnah, mm, na ang sunnah ipinapakita niya dito na ang anwa'us sunnah o anwa'ul fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam o al-af'al an-nabawiyyah, mm, isa na dun may mga gawain ang propeta na hindi lahat ay naging sunnah na kung gagawin mo ay
Sabihin ko ano ba yun? Gagantimpalaan ka ng Ama. Mayroong gawain ng propeta na para lamang sa kanya. sa kanya. Dahil halimbawa ng pag-aasawa ng higit sa Apat. Opo. siyam. So yun, gawain niya yun. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay pwede mong gawin yun. So yun. Yun yung tinatawag na al-mukhtas bihi. Sa kanya lang yun. Especially sa kanya. Special lang sa kanya. Meron namang sinasabi na al-aada. Ibig sabihin nun, ginawa ng propeta dahil yun yung culture nila. At kasama na yun yung pananamit. Hindi ibig sabihin na pag dahil nga sa yun yung culture ng propeta, ay gagayahin din natin. Yes. Nagagawin din natin yun. So yun ay, ang sinabi lang nun, ang hukom lang nun ay mubah. Pwede lang yun. Hindi ibig sabihin na pag sumuot ka ng ganito, turban, ay may gantimpala ka natin, may na hindi. No? So yun yung karagdagan kaalaman patungkol sa mga bagay na yan. Mashallah. Napaka-importante ito na mabigyan ng linaw kasi sa panahon natin ngayon, Sheikh, mas nagiging malakas ng impluwensya ng mga public figures na ito, ng mga social media influencers, no, ng mga sabihin natin ng mga trends na ito sa ating ngayon, mas nagiging mas mabilis, mas malakas ang impact, mas pinakikinggan na ngayon ng mga kabataan kaysa sa mga scholar, kaysa sa mga duat na nagsasabi kung anong totoo. Ang tanong ko ngayon, Sheikh, ay bakit sa palagay ninyo mas nagiging impactful, nakakahatak yung mga klase ng salita, advices ng mga influencers, public figures, kaysa sa kung ano yung sinasabi ng ating mga scholar at ng ating mga magulang? So, sa tingin ko, kasi actually sa katanungan lang yan ay mayroong para sa ating mga magulang at mayroon din para sa ating mga kabataan. So marahil, kaya mas pinapanigan o kaya mas pinapakinggan ng ating mga kabataan ang mga public figures na mga influencers kaysa sa ating mga magulang ay marahil dahil palaging present itong mga influencers sa kanilang buhay. No? Marahil ay dahil sa itong mga influencer na ito, gumagawa sila ng mga emotional content na relatable yung mga kabataan natin. So parang ang nafe-feel ng ating mga kabataan, mas belong sila sa mga influencer na yon kaysa sa kanilang mga magulang. Mas nafe-feel nila gumagawa yung mga influencer ng mga content na attach yung mga related o kaya Nakaka-relate sila, kumbaga. nakaka-relate yung mga kabataan. So, kaya nga sinasabi nila na nararamdaman nila na para bang mas malapit sila sa influencers kaysa sa ating mga magulang. So, yun yung sinasabi ko na may role ang ating mga magulang. Hindi natin fully or generally maisisisi sa mga influencers at sa mga kabataan kung bakit sila fully attached sa mga influencers na ito. Mayroon din rule ang ating mga magulang. At yun ay ang pagiging parental guidance sa mga lahat na ginagawa nila. Kailangan din yung mga magulang kahit ano pa mang kabisihan nila, sobrang busy sila, may mga gawain o ano pa man, meron ka pa rin role na dapat gampanan. Yun ay maiparamdam mo sa iyong mga anak na mas malapit ka sa kanila kaysa sa mga influencer na napapanood ng iyong mga anak. Yes. So, ibig sabihin, ang mga magulang natin ay kailangan maiparamdam nila sa kanilang mga anak na mas malapit sila kaysa sa mga influencer na ito. Kailangan makita nila, mabantayan nila ang kanilang mga anak. Kung ano yung kulang na hinahanap ng kanilang mga anak, kailangan tugunan yun ng kanilang mga magulang. Kasi nga yung mga kabataan, parang naghahanap sila ng libangan. Yes. So ang nagbibigay entertainment. So ang magbibigay sa kanila ng mga bagay na yun ay yung mga influencers na ito, yung mga content na ito. So imbis na doon sila maging abala, ay dapat yung mga magulang ay makapagplano, makapag-isip kung ano yung mga bagay na pwede nilang maitugon sa pangangailangan ng kanilang mga anak. Tulad halimbawa ng pagka-boredness na nararamdaman nila. No? So, kailangan pa rin nilang gumawa ng paraan para sa mga kabataan. Kasi nga, hindi naman natin pwedeng sisihin full or general yung mga kabataan na dahil kayo, mas pinapakinggan nyo yan, yung mga influencer, kaysa sa aming mga magulang. So, maaaring ikaw na magulang ay may pagkulang, kaya merong bagay na kailangan mong tugunan sa iyong
Mga anak. So, kahit magpagaling pa man, mali pa rin. Mali pa rin sa mga kabataan na mas pinapakinggan nila ang mga influencers na ito kaysa sa kanilang mga magulang. No? Alam nyo, lalong-lalo na sa mga kabataan, yung mga influencers, yung mga sinasabi nila, ay minsan yung mga sinasabi nila, yung mga ginagawa nila, yun ay para sa kanilang sariling fame, personal interest. Na ang mga kabataan na ito ay binabaliwala nila yung mga payo ng kanilang mga magulang na kung saan ang kanilang mga magulang ay mas totoo, taos-puso ang kanilang mga payo na para talaga sa kanila. No? Yun nga lang, isang pagkakamali ng mga kabataan na mas pinapakinggan nila yung mga influencers sa kanilang mga magulang. Na ang kanilang mga magulang ay walang hangarin, walang iniisip, kundi para lang sa kanilang kabutihan. Itong mga influencers na ito, mas binibigyan lang nila ng fame itong mga influencers na ito. Which is, hindi naman talaga sila nagsasalita para sa inyo, kundi para talaga sa kanilang sarili. At saka, hindi target ng mga influencer na ito na ikaw lang. Marami pa. So, mas mainam pa rin na panigan nila, pakinggan nila, pagtiwalaan nila ang kanilang mga no? Mashallah. Kumbaga, ang mga magulang, sila ang nagbibigay ng totoong salita para sa mga anak nila, para sa mga kabataan. At ang mga influencers na ito ay, ang kanilang mga salita ay hindi talaga para sa kanila, kundi marahil ang malaking dahilan nito ay para sa kanilang sariling kapakanan, sariling pag-unlad, sariling kasikatan. Now, how about the ulama, Sheikh? Na mas pinakikinggan ng mga influencer ng mga kabataan, ng mga tao, yung influencers, mga public figures na ito, mula sa mga entertainers, sinasabi nila kaysa kung ano man sinasabi ng mga ating mga ulama. Kung nakapagtataka, ito lang sagot sa katanungan na yan. Bakit? Halimbawa, pwede naman natin silang tanungin, bakit nyo mas pinagkakatiwalaan itong mga influencers na ito kaysa sa mga ulama? So kung tatanungin din natin sila, marami din silang sagot. Dahil sa mga influencers, mas nakaka-relate kami dahil sa mga influencers o ganito. Kung iisipin nila, itong mga kabataan natin ngayon, kung palalawakin nila ang kanilang kaisipan, tingnan nyo ang mga ulama. Yung mga ulama, mahigit sa loob ng 20 years, nagsasaliksik sila ng kaalaman. Mayroon pang umabot ng higit 10 years, higit 20 years, higit 30 years, mayroon pang umabot ng 40 years. Sila ay nagsasaliksik ng kaalaman. Samantalang minsan yung influencers, isang content lang, isang makapagsabi lang ng seconds, ay parang naging malaking tagapayo na. Malaking taong pakikinggan. So, ikaw na kabataan, kasama sa mga kabataan, palawakin mo ang iyong isipan. Itong ulama na ito na humigit 10 years, 20 years na nag-aral, no? Inaral ang Islam, ang mga katuruan ng makakabuti sa atin, ay mas papanigan o pagkakatiwalaan mo ang maliban sa kanya, ang iba sa kanya, na pagkakatiwalaan mo itong influencers na ito na ang iniisip lamang ay paano siya sumikat, paano i-sustain ang kanyang faith, paano kung halimbawa makamit niya ang mga tao. So pagkakatiwalaan mo yun, ang iniisip lang niya, kung titingnan mo ay sarili lang niya, na hindi ikaw. So itong mga ulama na ito, kaya sila nagsaliksik ay para sa atin. No? Hindi lang para sa kanya, kundi para sa atin. So paano mo siya pagkakatiwalaan? Paano mo mas pipiliin ang isang influencer sa isang ulama? Marahil ang magiging sagot nila ay dahil ang mga influencers ay nalilibang kami, na-entertain kami. Itong mga ulama na ito, napaka-boring. So ibig sabihin nun, aking kapatid, no? Mas pinipili mo ang entertainment kaysa sa knowledge. Dahil sa kaalaman. Kalibangan. Pero kung sa titingnan mo kasi sa panahon natin ngayon na itong kabataan natin ngayon, mas pinipili nila yung entertainment over knowledge. Mas gusto nila yung mas na-entertain nila. Kahit sa pagsasaliksik, parang gusto pa nilang yung nalilibang sila. Oo, nalilibang sila. No? So, yung natatawa sila, yung may naaaliw sila. Naaaliw sila. Which is, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pag siya ay nagsalita, ay para nilang nakikita ang Jannah
Para nilang nakikita ang napakaseryosong bagay, no? Pag ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay yun dapat, no? So, yun nga lang ay parang mas pumapanig o kaya mas pinipili ng mga kabataan yung mga ganyang bagay kaysa sa mga bagay na kung saan yun yung mas makakabuti sa kanila. So, ang tanong ko diyan kung bakit mas pinagkakatiwalaan nila ang mga ulama, ang mga influencers Influencers. kaysa sa mga ulama, ay dahil sa panahon natin ngayon ay parang mas pinipili ng mga kabataan ang entertainment over knowledge kaysa sa totoong kaalaman. So, which is yun yung magiging rule din natin na ipakita din natin na kumbaga kaming mga ulama, kaming mga nagsasabi ay kabutihan ninyo ang aming sinasabi. Marahil din ito sa naisip ko ngayon kung bakit nagkaganon. Kasi ang mga ulama, ang sinasabi nila, lagi silang tinatamaan. No? Huwag niyong gawin yan dahil ito ay makakasama sa inyo ng ganito, ganyan. Yung mga kabataan kasi, ang gusto nila parang walang bawal. Yung parang ayaw silang i-control ng ganito, ganyan. Kaya ano ba yan? Laging puro na lang bawal. Ano ba yan? Napaka-boring, ganito, ganyan. So, iwasan na lang natin yung ganyan. No, dito tayo kay entertainer. Dito tayo kay influencer. Puro tayo ng tawa, puro kasiyahan, ganito, ganyan. So ngayon, maaaring sa panahon na yun, oo, nafi-feel mo. Pero sa mga kabataan natin na ganun ang kanyang kalagayan, wallahi, na marirealize lang ninyo na mas maganda palang pakinggan ang mga ulama kaysa sa mga influencer na ito pag naramdaman ninyo ang sobrang kalungkutan sa inyong mga puso. Kahit anong pang gawin nyo na paglilibang, kasiyahan, ngunit pag napalayo kayo sa katuruan ng Islam, pag napalayo kayo sa mga ulama, ang inyong mga puso ay mapupuno ng kalungkutan, ng pagsisisi, hanggang sa hindi na kayo makalabas niya na para kayong nasa kadiliman. Ngayon, hahanapin nyo ang liwanag at mahanap nyo yun sa inyong Mashallah. Mashallah. So, pagdating sa sinasabi natin, Sheikh, algorithm. Familiar po ba kayo dito? Kasi kumbaga ay ngayon ang algorithm parang nagiging silent guide na ito doon sa mga kabataan. Lalo na sa mga Muslim ngayon, no? Sabihin natin kasi ngayon sa social media, hindi lang kabataan, pati nga yung mga matatanda ay mas busy pa minsan, abala sa panonood at pag-entertain ng sarili nila sa mga napanonood nila kasi sa mga kabataan minsan. So, nasasakop nito lahat. Ngayon, itong klase ng mga algorithm na ginagawa, nangyayari, no? Paano po ba nito nasi-shape ang values ng isang Muslim ngayon? Paano ito nakakaapekto sa values ng mga Muslim ngayon? So, ang algorithm kasi, titingnan, kumbaga, silent guide, no? Para siyang naging, pwede nating sabihin na ang algorithm ay parang invincible teacher. Nagtuturo na hindi mo naman nakikita. Which is yan yung mga bagay na pinapanood mo. No? Kung titingnan mo, kung ikaw ay, itong algorithm na ito ay nagiging invincible teacher na kung saan hinuhubog niya ang iyong puso. Hinuhubog niya ang iyong puso mula sa mga content na ito, mula sa mga bagay-bagay na ito. At ang delikado niyan, kung paano ito nakaka-apekto sa isang karakter ng isang Muslim, sa isang personalities nito, ay ang algorithm hindi niya pinipili kung ano yung haram, ano yung halal. Basta ini-entertain ka Kung saan ka naaliw. Oo, naaaliw ka kung ano-ano. So yan yung bagay na kung saan hindi nararamdaman ng isang Muslim na napupuno pala ng kanyang puso. Pumapasok na sa puso niya. Sa kanyang puso. At pag ito ay nasa puso na ng isang tao, yun na yung lalabas sa kanyang pananalita. Yun na yung lalabas sa kanyang mga gawain. So, ganyan kadelikado. Kaya ganyan nakakaapekto ang mga bagay na yan. Subhanallah. So, ibig sabihin, Sheikh, kumbaga, dahil sa mga algorithm na ito, kasi ang nifi-feed sa'yo ng algorithm, kung ano yung naaaliw ka doon based sa selections of videos and content na pinanonood mo. Kasi ganun yung algorithm eh. So, ibig sabihin, minsan nagtataka ang tao, bakit ba parang alam ng Facebook kung anong problema ko? Oo. Na kung ano yung problema ko, yun din ang lumalabas na content na mga hindi naman ako nakafollow but suggested to follow. Pero lumalabas sa feeds natin. So, bakit ba ganun? Kasi, yung emosyon kasi ng tao kapag siya ay nag-social media, minsan hinahanap niya yung nakaka-relate siya. So, nika-click na yun. Nag-feed na yun sa algorithm na ito yung gusto niya.
So yun naman ang ilalabas niya, susunod-sunod na ilalabas, ito na yung susunod nilalabas niya. Karagdagan lang diyan, Mm. nung itong, siguro hindi pa siguro nag-1 month, naglabas si Meta Mm. at kanilang sinabi na ngayon ang Meta, 'di ba ang Facebook ginawa yan for communication, Yes. 'di ba? Mm. Ngayon sinabi nila, 'di ba 'to nag-1 month siguro, Mm. sinabi nila na mag-iiba na ang ano na ng Facebook, Mm. hindi na tungkol sa communication sa iyong Mm. mga mahal sa buhay, Mm. kundi ito ay magfo-focus siya sa ano yung makaka-entertain sa mga tao. Mm. So gano'n yung nangyayari. Kaya halimbawa ikaw, parang may mga 'di ba may mga sa newsfeed mo, Yes. may lalabas na video parang Yes. ano ka, magku-curious ka, "Ay Oo. maganda 'to 'no?" 'Pag kinlik mo yun, Mm. ibig sabihin yun yung gusto Gusto mo. mo, oo. Kahit si Meta, AI na ngayon yung ano niya, so Mm. ganito yung gusto niya. So lahat na ng video pare-pareho. Halimbawa, nanood ka ng about sa ano mga animal, Mm. 'no, sa mga ano na yan, so yung kinakain ng leon, yung ano, so yan yung lalabas sa'yo, yung leon o kaya halimbawa kung ano. So ibig sabihin niyan, parang alam na alam ni Meta o kaya si Facebook or si social media kung ano yung gusto mo. Which is, alam mo yung sinabi niya dun? Mm. Ang sinabi niya dun, hanggang sa hindi na maramdaman ng tao na siya ay umabot na ng ilang oras sa panonood. So yan talaga yung nangyayari ngayon. Mm. Minsan ano, akala mo 1 minute lang yung pinapanood mo, pero sa dami ng pinapanood mo, umabot ka na ng 2 oras, 3 Oo. oras. Oo. So kung hindi ito mapipigilan, kung hindi ito pigilan ng tao ang kanyang sarili, lalong-lalo na yung mga Muslim, ay yun nga, nauubos ang kanilang oras sa ganyang mga bagay. Subhanallah. So yun nga, sinasabi din nila na parang si Facebook ay alam na alam niya yung kailangan ko, alam na alam niya yung gusto ko, dahil nakaprograma na diyan, Mm. 'no? Halimbawa ito yung pinanood mo, alam na, ito pala yung gusto mo. So kailangan mong pigilan ang iyong sarili, 'no? So maraming hakbang din para maano tayo sa mga bagay na yan, inshallah. Okay, Sheikh, about sa mga itong sinasabi nating blind following, no? Blind following. Kasi may mga gano'n, eh, may mga linya po na kung saan ay sinasabi tungkol sa pagkakaroon ng blind following. Blind following sa mga iniidolo, blind following sa mga public figures na gusto mo, even sa mga sabihin natin mga fina-follow na mga masabihin pa natin kahit mga ulama, no? Na nagkakaroon ng sinasabi natin parang blind followings yung mga tagasunod nito. So, anong masasabi niyo dito? Ang tao nagiging blind follower or ano pa man sa mga bagay na ganyan, 'pag nawalan ng isang Muslim kasi ang tinutukoy natin dito yung mga kabataang Muslim, 'no, kaya nababanggit ko yung kabataang Muslim. So nagiging blind follower ang mga ilang mga kabataang Muslim dahil nawawala sa kanila ang kanilang critical thinking, yung pag-iisip, Mm. 'no? At nawawala rin din sa kanila yung Islamic filters, Mhm. 'no? Kung titingnan mo yung critical, kailangan kasi bawat Muslim o kaya yung mga kabataan natin, magkaroon din sila ng critical na pag-iisip. Mm. Ang tinutukoy natin sa critical na pag-iisip ay mapalalim nila ang kanilang kaisipan upang kanilang makilala ang katotohanan. Ang tama sa mali. Tama sa mali, 'no? So yan kasi yung nangyayari sa panahon natin ngayon na basta na lang pinapaniwalaan, basta na lang tinatanggap, basta na lang pinapaniwalaan yung mga napapanood nila. So nawawala sa kanila ang critical mind, yung pag-iisip. Hindi nila makikita kung ano yung katotohanan, kung ano yung layunin sa mga bagay na ito. Gano'n din ang kawalan ng Islamic filters. Ito ba ay naaayon sa Islam? Yes. Ito ba ay pinagbabawal? So yan yung isang nagiging dahilan kung bakit ang ating mga kabataan ay nagiging blind followers sa mga ganyang bagay. So ang may papayo natin diyan ay kailangan magkaroon sila ng critical na pag-iisip, 'no? Nang sa gano'n ay makilala nila kung ano yung tama at ano yung mali. Pangalawa, magkaroon sila ng Islamic filters sa mga bagay na kanilang binaban. Kumbaga, hindi lahat na nakikita nila tatanggapin nila. Oo. Dapat sa pagiging kritikal na tao, dapat kapag may nakita ka, may napanood ka, ang agad na may tatanong mo sa sarili mo, tama ba 'to? Tama ba? Tama ba 'tong sinasabi niya? Tama ba 'tong ginagawa niya? Hindi dahil sa, gusto ko 'to, susundin ko na 'to, without thinking kung tama ba 'to, sinasabi niya? Tama ba 'tong ginagawa niya?
Tulad halimbawa ng ilang kasi yung mga vlogger natin, mga kabataan, di ba? Oo. So, ang akala ng mga vloggers natin, ng mga kabataang Muslim, ay sila lang yung nakakaalam kung ano yung ginagawa nila, Oo. no? Hindi nila alam natin kung sino yung ginagaya nila. Oo. Halimbawa, napapanood natin na itong ginawa nila, yun, ginaya nila itong isang vlogger na ito na hindi Muslim. Oo. Ngayon, hindi na nila inisip na yung ginaya nila ay isa palang labag sa Islam o kaya hindi ito ito ay haram. So basta na lang nila ginagaya kung ano yung ngayon, gano'n din ang nangyayari sa mga kabataan na kahit hindi nagvo-vlog, no? So yun yung pinakakailangan. Kailangan talaga nilang alamin kung anong talaga yung katotohanan nito. Ito ba ay bawal, ito ba ay haram. Okay, Sheikh, pagdating naman sa pagiging blind followers minsan ng mga tao na kumbaga yung blind followers na nababanggit natin kanina is tungkol sa mga public figures, mga individuals. Pero tama ba ng isang Muslim, halimbawa, mayroon din na they follow some individual ng mga ulama natin, no? Tama ba sa isang Muslim na dahil sa sikat itong alim o sikat itong sinusunod niya na guro ay maging blind followers din siya sa lahat ng content nito? Marahil ang paniniwala ko kasi, lahat tayo nagkakamali. Kullu bani Adam khata'. Ayun, Maging ulama man, nagkakamali yan. totoo. Maging ano pa man yung antas ng kanyang kaalaman, ano pa man ang naabot niya sa pagsasaliksik, nagkakamali pa rin yan. Yes. So, ano yung titingnan mo kung nagkakamali rin pala pati yung mga ulama? So, ang kailangan, ang role model mo palagi ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung magiging batayan mo. Yes. Ngayon, kung yung ang isang ulama ay nilalabag niya yung mga ibang mga pamamaraan ng propeta, so ito yung kukunin mo, yung pamamaraan ng propeta, hindi yung ganun. Kasi nga, pero kung titingnan naman natin, Ustad, parang yun din yung kalagayan ng mga awam, mga tao, pati na rin yung mga kabataan, na ang nagiging dalil nila ay yung mga ulama. Di ba? Pag sila nagsasabi, sinabi ni ulama, narinig ko kayo ulama. Sinabi ni Sheikh. Oo, sinabi ni Sheikh. Parang ganun. So, ang rule din natin, tayong mga ulama, ay ayusin din natin yung mga gawain natin. Pati yung pananalita, lalong-lalo na sa pananalita. No? Kasi kung hindi tayo magiging maingat sa ating pananalita, magiging dalil yung para sa kanila. Pwede pala to. No? Bakit siya ganito? Oo, pwede pala. Kasi nga, tama si Sheikh. So, hindi nila alam na yun pala ay maaaring kaugalian niya yun. Na ganun pala siya magsalita talaga. Hindi yung pamamaraan ng propeta, kundi pamamaraan niya. So, yun yung sinasabi din natin na tayo rin ay kailangan maging maingat din. Sa lahat ng galaw natin, maging pananamit, maging sa pananalita, gawain, kailangan maging, dahil ikaw yung magiging dalil nila. Totoo. So, ang para sa akin, pwede mong sabihin, kasi nga, dahil sa mga awam, na sundan mo, tignan mo ang isang ulama kung ano yung mabuti sa kanya. Kasi there's a time na magkakamali pa rin yan. So, hindi ibig sabihin na pag nagkamalian, ay hindi ka rin susundin mo rin kasi nagkamali siya. So, yung umabot sa tanong na halimbawa, pwede ba natin silang hangahan para sa mga bagay na naaayon sa Islam, naaayon sa pamamaraan ng propeta, oo. Pero huwag sa mga pagkakamali nila. Huwag natin silang gayahin sa pagkakamali nila na gagawin ko rin to kasi si ulama o kaya pumasok siya dito o kaya ginawa niya to kaya hindi kayo lumasok. Mali yun. No? So, kung ano naman yung naayon sa Islam na ginagawa niya, yun yung gagawin din natin. May nangyayari kasi minsan na dumarating na sa punto na kapag nakita nila si Sheikh, nakita nila si Ustad Fulan, o Sheikh Fulan, ay nandyan yung mga reaksyon na parang nakakita sila ng artista, na parang, ito ba sa tingin ninyo, ano masasabi niyo sa ganito ng kalagayan ng ibang mga lumahanga? Ganon. Kung ang halimbawa, kasi mayroon din tayong nakikita na kung pumorma ay hindi porma ng ulama. Okay. No? So, kung sakaling magkaganon man, ay tingnan mo din kung yung porma niya o ano pa man ginagawa niya ay labag ba sa Islam. Maaari, nakita mo siyang nakaganon kasi magja-jogging pala. No? So, kung siya yung magja-jogging, natural lang, okay. Walang Pero ang kasi, halimbawa, isang alim ka, isang ulama ka, tapos magkukhutba ka. Ito, ganito, halimbawa. Mayroong mga nagkukhutba na, di ba, dati kasi, parang nawala na kasi ngayon yung mga ng hair, yung buhok, parang ganyan.
'Di ba yung pinapataas, Gene, na parang pinapataas Ah, nila, no? oo. So, yung mga bagay na yun ay parang nawawala ka na rin sa iyong linya na pagiging ulama, no? Hindi ko naman sinasabi na haram, pero in the times of khutbah, yun yung magiging forma mo, 'di ba? So, halimbawa, magkukhutbah ka tapos ganyan yung buhok mo na parang ang itsura mo ay si John Prats o kaya sinong ano, natural talaga na mali siya dun sa ganung bagay. Gano'n din kasi halimbawa nakakakita sila ng isang artista, hindi ko alam kung halimbawa bakit nila sinasabi na artista, maaaring dahil ba sa kanyang, ah, itsura? Kumbaga Sheikh, meron sa panahon natin ngayon parang may kilig na, eh. Alam mo yun? Sa Parang, ganung parang may kilig na nangyayari. So, is that right? Kumbaga, hindi sa part of the scholars, but sa part ng mga followers. Ito ba is that right na nagiging ganun na yung umahantong na sa ganung level ng paghanga sila doon sa kanilang mga kinikilalang ulama? So, yung paghanga, meron kasing admiration na halal, merong admiration na haram, na kung saan lumalagpas na sa limitasyon. Pero yung paghanga sa mga bagay na ganyan ay, maaari nating sabihin na kung sa sarili lang niya na hindi sa kanya nakakapagtulak ng masama, ay normal lang sa isang tao na hangaan ng isang tao, no? Pati ikaw, maaaring may hinahangaan ko, pati ako maaaring may hinahangaan ako. No? So, hindi ang importante kasi hindi makagawa ng makasobra sa limitasyon o kaya makagawa ng labag sa Islam. Pero yung paghanga ay normal lang yun sa mga tao, yung mga ganung bagay. So, hindi ibig sabihin na haram na yun. Halimbawa, mashallah, pag nakakita ng isang ulama na isang magandang halimbawa yung sa pananalita niya o kaya sa forma niya na hindi naman labag sa Islam, ay nararamdaman nila yung malang. So, hindi yun haram. Which is mas mabuti na kahangaan bang naman kaysa ang kahangaan yung iba sa kanila. Ano? Hindi naman masama yung gano'n. So, alhamdulillah, mas safe ka sa ganung bagay kaysa ka umama sa isang liban sa atin. So, wallahu a'lam. Yes, ibig sabihin kumbaga, hanga-hangaan mo sila, walang problema do'n. Basta wag lang umabot yung punto ng kalagayan mo na parang, nawawala ka na sa haya. Oo. 'Di ba? Kasi yun ang problema, eh, yung modesty. Most especially kasi sa mga kababaihan nangyayari 'to, eh. Yung, alam mo yun, yung 'pag, sobrang idolo nila yung isang speaker o yung isang sheikh, alam mo yun, eh, 'pag pumasok, eh, nawawala na yun, nandun na yung nagpapaluan, nandun na yung so, teka lang, ano ba 'to, artista ba 'to pumasok or so kumbaga dapat okey na yung magpaghanga, pero wag naman in a point na nawawalan na yung haya. Kaya, tama, tama. Yun yung para sa very normal yung mga ganyang bagay. Pigilan lang ang sarili. No? Pigilan lang ang sarili. May hinangaan ka, dua, kaya Masya Allah. Pagdating kasi Sheikh sa mga problema ng mga kabataan ngayon, lalo yung sinasabi natin mga identity crisis, yung nagkakaroon sila ng mga problema in terms of their identity. Paano ba nakaka-affect sa psychological nila itong mga pag-idolo nila? O sobrang paghangal nila sa mga idolo o iniidolo nila? So dahil dun sa paghanga nila sa mga bagay-bagay na In connection sa identity, Sheikh, ha? identity. So unang-una para sa kanila parang ang psychologically, Yes, oo. ang isang nagiging epekto sa kanila ay mas lumalawak yung pagiging insecure nila. Kasi lahat na lang nakikita nila na ganito, mas maganda pala yan, na ganito, na ganyan. So parang yun na, lumalawak na yung kanilang insecurity. Pangalawa, parang lumalayo sila sa realidad. No? Parang nawawala sila, nadi-detach sila sa reality. Na kumbaga ang nakikita nilang dahil nga sa nakikita nila puro kasiyahan, puro napakaganda ng buhay niya, ng napakaganda ng napakasaya niya. So parang yun yung hinahanap niya na ang akala niya ang buhay puro na lang kasiyahan na ganyang bagay, no? So parang napapalayo siya sa realidad, yung mga bagay na ganyan. So pangatlo ay yung bagay na kumbaga, parang ang nagiging kasiyahan nila ay doon lang sa bagay na yun. So tulad halimbawa, kaya nga lahat nila, puro na lang ang hinahanap nila ay yung panonood ng mga ganyan, kahit naka-relax sila, kahit wala silang ginagawa, parang yun palagi yung gusto nilang so parang naapektuhan na yung kanilang kaisipan na
magiging masaya lang sila kung makita nila yung iniidolo nila. Mai-entertain lang sila kung mapanood nila yung idolo nila. Yes. So yan yung nagiging nagiging sanhi ng mga bagay na yan na kung saan psychologically napakalaki yung effect niya sa mga kabataan. So kasama na diyan yung parang nawawala sila sa reality. Parang halimbawa, nakikita nila na ang totoong kasiyahan ay andun lang, no? Parang ayaw nilang tumanggap ng yung kalungkutan o kaya mga problema ng mga responsibility. Kasi sabi nila parang ano yan, no? Hindi yan yung kumbaga parang ang ginagawa nilang illusion ay yung reality, no? So doon sila na-attach sa illusion. Parang namumuhay sila doon sa illusion na napapanood nila, tumatawa sila, naka-smile pa, ganito, ganyan, no? So isa yan sa mga bagay kung bakit naapektuhan o kaya yung mga epekto ng ganyang mga bagay sa pag-iisip ng isang tao. Oo. Kasi Sheikh, itong in terms of the identity crisis kasi, marami dati kasi hindi ito problema eh. Kumbaga, ang mga kabataan, ang mga tao dati, pag sabihin mo lalaki siya, talagang 100% sasabihin niyang lalaki siya. Pero ngayon, nagkakaroon na din ng parang identity test yung mga tao. Kumbaga, parang ginasystematize yung mga tao ngayon that as you grow, you have to identify what is your identity. Lalaki ka ba? Babae ka ba? Alam mo yun? So, dahil sa itong mga public figures na ito na sinusunod, nagiging parang malabo na din sa tao. Kasi limbawa, maraming umuidolo ngayon sa mga Korean K-pops, di ba? Ang mga K-pops nito, kung titingnan mo, yung pananamit nila, makikita mo parang hindi mo na ma-identify ano itong damit niya, pang babae ba to, pang lalaki. So yung identity crisis na to, parang nagbibigay ngayon sa kanila itong mga Muslim na mga kabataan, lalo na yung mga makabago ngayon, parang nakikita nila na okay lang magsuot ako ng parang alam mo yung mga flip top o ano yung tawag nila diyan, yung parang yung maluwag sa hanggang pusod lang, yung mga forma na ganyan or yung mga masisikip na parang pangbabae na pantalon. Tapos yung bag is yung shoulder bag na parang pangbabae pero lalaki yung sumusuot. So nalilito ka, ano ba? Lalaki ba ito or babae siya? But yung kasing forma nila ay sinusunod nila, alinsunod yun sa kung paano yung tinitingnan nilang idolo nila, like the K-pops. Kung gano'n sila pumorma, gano'n din sila forma. So, kaya nga, yung isa sa nagiging sanhi ng mga bagay na yan, kumbaga dahil sa paghanga sa mga bagay na yan, ay parang pati ang kanilang sarili ay kinu-question na nila. Oo, kasi nagkakaya na nila eh. Kumbaga, yung iniidolo niya, yung hinahanga niya, kinu-question niya ang sarili niya. So parang nilagay na rin niya sa kanyang sarili na ako nga rin ba? Ano ba talaga ako? Babae o lalaki? Ano ba yung nasa puso ko? Ganyan. Yes, oo. So isa yan sa naging sanhi ng mga bagay na ganyan, lalo na sa kaisipan ng mga Kabataan. Subhanallah. Mabigat kasi ito ay masyadong kumbaga sabihin natin sa atin na mga Maranao, mga taga-Marawi, masasabi natin na or masasabi natin hindi lahat ng Muslim ganyan. Pero we cannot deny that there are some Muslims in our community na naapektuhan na nito. Oo, lalo na yung mga urbanized individual na mga kabataan. Oo, makikita mo ngayon kung lumabas ito mga forma nila, hindi mo maintindihan, parang sa cartoon ko lang 'to na nakikita na panonood. Suot na nila ngayon. Bakit? Kasi ginagaya nila yung mga idolo nila. Oo, subhanallah. Yan yung sinasabi natin na sobra na yung paghanga. Paghanga, oo. Okay, Sheikh, paano natin mababalanse ang paghanga na pinahintulutan sa Sharia at yung paghanga na masasabi natin na lagpas na? So, sa nakikita ko, ang pangunahing pwedeng gawin ng isang mananampalatayang Muslim, lalong-lalo na sa mga kabataang mga Muslim, mababalanse ang pinakamainam na paraan upang mabalanse mo ang mga ganyang bagay. Unang-una gagawin mo ay
magsaliksik ng kaalaman, no? Dahil sa pagsasaliksik ng kaalaman, makikita mo kung ano yung haram, makikita mo kung ano yung halal. So, sa ganung bagay ay mababalanse mo ang mga bagay na ganyan. Pangalawa ay lagi mong kunin kung ano yung mga makakabuti sa'yo, no? So, para mabalanse yung mga bagay. Pangatlo ay tingnan mo kung ano yung mga take wisdom. Halimbawa, kung may nakikita kang mga ganyan, kung may napapanood kang mga ganyan sa mga influencers o mga ganyan, kasi hindi mo rin maiwasan na mapanood sila. Yes. Take wisdom. Kunin mo kung ano yung kung ano yung mabuti na napapanood dun. So, ganun yun. Huwag mong kunin lahat. Yes. Kung ano lang yung makakabuti sa'yo, ayun lang yung kunin mo, no? So, halimbawa gano'n din yung para maging mabalanse, ang gawin mo lang at ang piliin mo lang ay kung ano yung mga halal, no? Huwag lahat kung ano yung napapanood diyan na mga gawain o mga bagay-bagay, ang kunin mo lang ay yung halal, no? Kung ano yung makakabuti sa'yo at yung mga halal na pinahintulot ng Islam. Huwag lahat. No? So sa ganyang bagay, inshallah, ay mababalanse mo yung bagay-bagay sa mga bagay na ganyan. Sir, itong mga entertainment na 'to, masasabi ba natin automatically na 'wag manood ng mga entertainments na ito or yung mga content ng mga katulad nito? Or sabihin natin na, nasa stand tayo na okey lang na manood, pero piliin lang. Sa tingin niyo, saan tayo dapat doon? Actually, kung kahit ipagbawal pa natin yan, sabihin natin, hindi yan pwede, haram yan, hindi mo yan Mapipili. mapipigilan. So, kasi hindi rin naman generally masama yung ganyan. Halimbawa, sa pangkalahatan nito, haram na yan, di ba? Kasi So hindi halimbawa, pangkalahatan, hindi natin masasabi pangkalahatan haram 'yan. halimbawa, yung isang tao tumalon siya sa napakalalim na bangin o kaya napakaano na kwan. So, mga ganyang bagay wala namang Sama, masama, di ba? yes. Siya ay lumalangoy sa loob ng isang ganito, ganyan, o kaya nakikipaglaro sa leon o ano. So, hindi masama yung mga ganyan. Pero, kailangan mo pa rin tingnan kung ano yung makakabuti sa'yo. Tingnan mo muna kung halimbawa, hindi ba ito nakakapag-aksaya. Kasi kahit halal, kasi yung iba puwede na yang sabihin na, basta halal naman yung pinapanood ko kasi yung mga halimbawa yung leon na kumakain ng baka o kaya yung Documentary kumbaga, yung, gano'n. paglipad o kaya mga ano pa yan, pag, laro, no? Laro. So, hindi naman sa mga ganyan. So, pero titingnan mo pa rin kung ito ay nakakapag-aksaya ng iyong oras, no? So, ganyang mga bagay, titingnan mo yung oras. Pangalawa, baka kasi sa dami ng pinapanood mo, halimbawa gusto mong tumalon, pinapanood mo yung pagtalon mula sa, kalawakan, ganyan, no? So, maaari puwedeng maapektuhan yung isipin mo, tumalon din ako, no? Parang naiba na. So, kailangan pa rin magkaroon ng limitasyon. So, Subhanallah. hindi natin sasabihin na generally haram, hindi puwede. Meron pa rin, pero magkaroon ng limitasyon. At saka kung ano yung makakabuti sa'yo. Yes, So, yun lang yung kunin mo sa mga bagay na yun. yes, nabanggit niyo yung parang pagtalon na yan. Kaya nasasabi, Sheikh, na kumbaga dumarami daw yung rate ng suicides ngayon, suicidal acts ng mga tao kaysa noon. Ito ay dahil din sa kung papaano nipo-portray ng mga content ngayon, yung mga ganitong klase. Halimbawa, manonood ka ng mga drama, manonood ka ng mga pelikula, nandiyan yung si tao magpapakamatay siya because nawala na siya ng pag-asa. So, parang nakakaapekto yun to some, lalo sa mga kabataan na pagod na din ako, parang na-imagine niya yung kung paano yung napanood niya, so parang gagawin na lang din niya. So, ganyan yun. Sa panahon kasi natin ngayon, kaya nga sinasabi nila na mas tumataas yung rate ng mga nagpapakamatay kaysa sa panahon noon. Kasi sa panahon noon, wala silang nakikita, no? Hindi nadadagdagan ang stress nila. Hindi nadadagdagan yung yung nakikita nila, ganitong bagay. Maaaring na-stress sila o anong mga bagay, pero nagagawa nilang mag-stress relief sa paghugas lang ng pinggan o kaya sa paggawa, pagfa-farm, mga ganyan. Sa panahon natin kasi ngayon, pag na-stress ka, pag nanood ka, mas magiging stress ka. Pag may problema ka, mas magkakaroon ka pa ng problema. Mas complex yung mga dahilan ngayon. Kasi, halimbawa, isipin na ipapakita sa'yo ng content na ito na mas mainam na ikaw ay mawala, na iisipin ka nila, na malulungkot sila pag ikaw ay nawala, ganyang bagay. So,
doon ka pumapanig na ano, mas mainam na mawala na rin ako para halimbawa malungkot sila, para ma-miss nila ako. So sa mga ganyang bagay, parang pag iniengganyo pa niya na gawin mo yan, Totoo. 'no? So yun, mas dumarami yung nagpapakamatay. Pangalawa, hindi nafi-fix, hindi natutulungan ng mga content na ito sa kanyang problema, kundi mas dinadagdagan pa ito. Yung drama niya sa sarili niya, mas nagiging ano pa ito, multiple pa ito. So yan yung kadilikaduhan o delikadong panganib na napapaloob sa mga content na ito. Mashallah. Subhanallah. Kung ganun, Sheikh, kung ang isang Muslim ay nalagay sa ganitong klase ng ligaw at nakakasamang pag-iidolo at paghanga at pagsunod sa mga makabagong uso, trends ngayon. Kung nandito sa ganitong kalagayan ngayon ng isang Muslim, paano po siya makakabalik? Paano po niya maibabalik ang kanyang sarili sa tamang pamamaraan na maging mapayapa ang kanyang sarili pagkatapos ng too much attachment niya dito sa mga idols na to? So unang-una, dahil sa yun nga ang naging kalagayan niya, wala siyang ibang magagawa kundi magbalik loob kay Allah. Siya ay magtauba, magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala upang maging malinis ang kanyang puso. Kasi ang kailangan niya maging malinis ang kanyang puso upang ang liwanag ng pananampalataya sa kanya ay mas makita pa niya yung mga mabubuting gawain. So magbabalik loob siya kay Allah, which is ang tinatawag natin na tauba. Tawba. Pangalawa, paramihin niya ang pagdua kay Allah. Tulad halimbawa ng pagdua na Allahumma thabbit qalbi ala dini. Sinabi nga ng isa sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naririnig ko palagi ang propeta na kanyang panalangin, Allahumma thabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, na panatilihin mo patatagin mo ang aking puso sa pagsamba, pagsunod sa iyo. So, yung mga bagay na yun ay kailangan niyang gawin yun. Pangatlo ay humanap siya ng mga good companions. Al-jalis as-salih. No, so yun yung pinakakailangan. Kasi kahit ikaw, malinis na ang iyong kalooban, nagtauba ka na, kung hindi ka hahanap ng makakasustain ng iyong pananampalataya, at ang pangunahing makakasustain niyan ay yung mga mabubuting kaibigan, mga mabubuting kasamahan. Kasi kahit na-bored ka o kaya nawalan ka ng halimbawa kung parang humina na ang iyong iman. So nandiyan yung mga kasamahan mo para ikaw ay paalalahanan palagi, no? So maraming bagay ang pwede nating masabi, ngunit sa nakikita kong pinaka-effective ay ganyang mga bagay. Ganun din ay iwasan niya yung mga bagay na makapagtutulak na naman sa kanya sa mga sa content na yan, sa mga bagay-bagay na yan. No, halimbawa, bawasan ang oras paggamit ng cellphone, kung ano pa man dyan. Humanap ng mga bagay na bilang pamalit sa mga bagay na yan. No, so marami, pwede siyang gumawa ng mga kabutihan tulad halimbawa ng pagdadawa, no? Hindi naman niya kailangan na siya yung magsasalita. Kung kahit sa paghahanda pa lang ng preparasyon, pwede na yun. At least kasama siya sa mabuting gawain. Contribution na yun. Oo, contribution na niya yun. So ang nakikita ko ay kailangan pa rin niyang gawan ng paraan. So actually, nasa sa tao lamang yan. No? Huwag niyang iasa ang kanyang pagbabago sa ibang tao na kung hindi ako papayuhan ni Fulan, kung hindi darating si Fulan, kung hindi niya ako sasagipin, huwag mong antayin yung iba. Yung sarili mo mismo ang iyong tingnan. No? So inshallah, kung mismo manggagaling sa iyong sarili, kung paano babaguhin ang iyong sarili, inshallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tutulungan ka niya sa iyong sarili. Yes. So upang makabalik sa tamang landas o tamang pamamaraan ng isang Muslim, unang sinabi ng ating Sheikh ay ang manalangin kay Allah, magtauba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbabalik loob kay Allah, ang papalagi ang pagkakaroon ng dua kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapatatag at gabay sa kanya, ang pagpalit niya ng kanyang mga companions na kung saan palibutan siya ng mga tao na makapag-impluwensya sa kanya ng kabutihan, at baguhin niya, palitan niya yung kanyang mga gawain, yung mga gawain na kinasalayan niya, palitan niya ng mas maiinam, mas mabubuting, mas makabuluhan na gawain. Tama. Pwede rin niyang idagdag na siguro kailangan niyang mag-gradual detox sa kanyang haram na mga gawain. Hinay-hinay, oo. Kanyang puso, ang kanyang isipan, kanyang sarili mismo. No? So, inshallah, gagabayan siya lang.
Amin. Mashallah. So ngayon, Sheikh, dito tayo sa susunod natin na segment at ito yung myth or fact segment. Ibibigay ko sa inyo, Sheikh, itong ating card or ating, anong tawag natin dyan? Ah, ah, fact or ano to, myth, no? Okay. Litrato kung saan sasabihin po ninyo, ipapakita ninyo fact kung ang sinabi natin ay totoo or myth kung ito ay hindi totoo. So, sa unang sentence ay walang masama sa panghanga basta hindi mo sila ginagawang inspirasyon sa iyong lifestyle. Ang Ito ba ay fact or ito ay myth? maaaring myth, Mhm, hindi naman na generally masama, mhm, pero kasi may idudugtong lang ako. mhm. Kaya wag lang sobrahan. Okay. Kahit hindi mo ginagawa sa iyong lifestyle, Mhm. pero pag sinubrahan mo, magiging lifestyle mo na, Yes. no? So, Oo. Mashallah. Pangalawa, ang pag-follow sa isang influencer ay hindi nakakaapekto sa iyong values. Tama po ba ito? myth, Okay. dahil kaya ka nga humahanga sa isang tao, kaya sa isang influencer, Mm, ay meron na itong epekto sa iyong sarili. So, mm, paano mo sasabihin na hindi ito nakakaapekto ng iyong values? mm, So, ang sa akin lang ay limitahan lang palagi, no? So, kaya ko sinasabi ng myth kasi meron akong idudugtong, no? mm. Sige po. At neutral lang ang entertainment. Nakakasama lang ito kapag may haram na content. Ah, Ito po ba yung masasabi natin myth or fact? papakiulit lang. Hindi daw neutral lang ang entertainment. Nakakasama lang ito kapag may haram na content. Okay, fact, pwede. Kasi pati ako nanonood din minsan ng mga entertainment, pero ang at least hindi harap. Okay. So, hindi idolatry kung mas alam mo ang buhay ng celebrity kaysa sa buhay ng propeta. Hindi daw idolatry kung mas alam mo ang buhay ng celebrity kaysa sa buhay ng propeta. Paano mo, ah, ah, paano hindi naging idolatry kung ang dapat mong sundin, dapat mong paniwalaan, dapat mong maging idolo, ay hindi mo kilala, no? Mas kilala mo pa ang iba kaysa sa dapat mong sundin, dapat maging huwaran ng iyong buhay. Mm. It's a myth. Yes. Normal lang na mauna ang trends kaysa sa principles. Ganito talaga ang modern life. No, kailangan pa rin manatili ang iyong principles sa iyong buhay, sa iyong pamamaraan. Okay. Hindi problema ang pagkonsumo ng content basta hindi mo ginagawa ang lifestyle ng content creator. Myth pa rin. So, kahit nga halimbawa hindi mo siya ginagawa, pero kasi makakaapekto pa rin yan. So, wag sobrahan. Okay. Ang pagiging fan ay hindi makakaapekto sa spiritual growth ng isang Muslim. No, makakaapekto yan. Kaya nga naging tagahanga ka niya ay dahil mayroon siyang lugar sa iyong puso. So, talagang makakaapekto talaga ito sa iyong buhay. Okay. Ang pagpapakita ng extravagant lifestyle sa online ay harmless entertainment lang. No, harmful siya. Bakit? Dahil maaaring yung pagpapakita mo ng mga ganyang bagay ay matamaan ka ng Evil eye. tawagin nating evil eye, no? So, mas mainam na iwasan pa rin yung mga bagay na ganyan. Okay. Okay lang mag-support ng artist kahit alam mong may malinaw silang stand laban sa Islamic values. So, it's a myth, ano? Dahil parang ang kalagayan mo ay wala kang paninindigan sa Islam, no? So, kailangan pa rin kahit kung unahin mo pa rin o kaya piliin mo pa rin ang mga sa Islam, no? Yung mga ulama natin. Yes. Hindi daw idolatry kung mas iniintindi mo ang advice ng isang influencer kaysa sa advice ng isang scholar. It's a myth. Mas mainam pa rin na piliin ang advice ng mga ulama dahil sila ang tunay na makapagbigay sa iyo kung ano yung makakabuti sa iyo dito sa mundo at sa kabilang buhay. Mashallah. Okay, so dito tayo sa ating panibagong segment, ang Tanong ng Bayan. Ngayon, Sheikh, ay kukuha tayo ng mga individual na magtatanong dito sa ating venue. And meron din tayong mga facilitators na
titingin sa mga katanungan ng ating mga audience sa live streaming natin. So inshallah, hihintayin natin ang bibigay na tanong mula sa mga facilitator, mula sa mga online viewers natin. At yung nasa venue natin naman natin ngayon, ay meron silang pagkakataon direktang magtanong sa atin ngayon, inshallah. Okay, so anyone na magko-question? Okay. Ang tanong ko, ano po ang mangyayari sa kabataan kung saan lumagpas na sila ayon sa dahil na patuloy pa rin nila ginagawa ang mga gawain ito hanggang maabutan sila ng kamatayan. Yun ang sagot. Subhanallah, napakadelikado po brother ng kanilang kalagayan. Dahil ibig sabihin nun, kung sila ay madatnan ng kamatayan, na nandun pa rin sila sa kanilang kalagayan, na kung saan hindi pa nila tinatangkil, o kaya hindi pa nila ginagawa ang mga katuruan ng Islam, ay maaaring sabihin natin na napakadelikado ng kanilang kalagayan. So, magpapayo ko sa mga kabataan nating nasa ganyang kalagayan ay bawat minuto, bawat segundo na nasa sa kanila ngayon ay isang pagkakataon sa kanila na upang magbalik loob kay Allah, upang isagawa ang mga katuruan ng Islam, upang isabuhay ang ating pananampalataya, ang Islam. No? So sana nga dahil sa kaya siguro na itanong mo yan ay concern ka sa kanila. So para sa akin, manalangin tayo kay Allah na sila ay kanyang gabayan at gawin natin ang makakaya natin para sila ay magbalik loob kay Allah. No? Okay. Masya Allah. Okay, so sino po ang susunod ng tatanong? Okay. So like, because siya about idols, gusto ko lang i-clarify about idols before ko based on my experience, before ko na ka-business, marami akong tinatawag na idols. Like for example, sa amulet, anting-anting, gayuma, uso. Yung uso, delikado yan. So ito lang siya. Pag mayroong mga kabataan ngayon o mga kaibigan natin gustong makahawak ng ganyan, alam ko kung paano maggawa yun. Hindi ba yun alam kung magbigay sa kanila? Paano mag-usok, paano maggayuma, paano mag-amulet, o magkulam. Yun nga ba? Mga idols mo niya. Okay. So, bawal sa Islam yung mga amulet. So, anting-anting. Pero maraming mga nakikita ko mga Muslim, na-claim na Muslim, maraming dalang anting-anting. Labi na kung panahon sa gira, may anting-anting na. So, dito, i-clarify lang namin. Kasi hindi na ito ginagamit. Pero hindi ka nawala sa isip. Para nalaman pa. Nalaman ko pa. So, gusto ko lang, hindi ba yun haram na nasa natin ang kaalaman pero hindi na natin ibigay. Ito lang. So kumbaga nasa kanya pa rin, nalalaman niya paano yun gawin. So okay lang ba yun na i-share niya kung paano yun gawin? Sana. So, alhamdulillah, brothers, alam mo, laking pasalamat at biyaya sa iyo ng Allah na ginabayan ka sa Islam. No? Ginabayan ka sa Islam na kung saan magliligtas sa iyo mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Yung mga bagay na kadiliman na kung saan mga gawain na ikaw ay nasa kadiliman ay kasama ang shirk na ito. Dahil ang mga bagay na yan, tulad halimbawa ng agimat, ng mga kaanting-anting, o kaya yung usog, sabi mo, gayuma, yung mga bagay na yan ay napapaloob sa uri na tinatawag nating shirk, ang pagtatambal kay Allah. So alam naman natin na kung ikaw ay umasa sa mga bagay maliban kay Allah, yun ay tinatawag na pagtatambal. So ang tanong mo, pwede ko bang i-share ito? No, kasi maaaring tinawag nga natin na ito ay kadiliman, no? So parang i-share mo yung kadiliman sa iba, narito yung kadiliman, nasa sayo na. So hindi, no? Dahil yung mga bagay na yan ay pagtatambal, na pwede nating sabihin na yan ay nasa kalagayang kadiliman na iyan,
no? So, wag mong i-share sa iba kasi mas kawawa yung iba. Kahit ano pa mang sinasabi niya, kailangan ko dahil makikipaggera ako, lulusob kami, o ganito, ganyan. Wag. Na, ilang awa mo na sa kanya, wag mong ibigay sa kanya. Dahil kung siya ay Muslim, maaaring mawala siya sa pagka-Muslim dahil sa gawain na iyon. No? So, bilang awa mo na sa kanya, no? At saka bilang pangangalaga sa kanyang pananampalataya sa relihiyong Islam, ay huwag mo itong i-share o ibahagi sa kanila. No, so ang isipin mo, brother, yung mga bagay na yan na alam mo ay kadiliman yan. Ngayon, niligtas ka ng Islam, iwanan natin yun, kalimutan na natin yun, isang tabi na natin yun dahil yun ay kalagayan ng kadiliman. So ngayon, alhamdulillah, mashallah, ikaw na ay ngayon nasa liwanag na ng Islam. Alhamdulillah, yan yung panghawakan mo. Ang panghawakan mo ay ang tauhid. Alam mo kung bakit naging chef yan? Dahil ikaw ay umaasa maliban kay Allah. Dumating ang Islam para ikaw lamang ay umasa kay Allah. So yun lang yung pangalagaan mo. Walang masamang mangyayari sa akin kung walang ipinapahintulot ang Allah. Walang mabuting mangyayari maliban sa kagustuhan ni Allah. Hindi dahil sa anting-anting na ito, hindi dahil sa usok na ito, hindi dahil sa gayuma na ito, no? Yung gayuma para kilalanin, para mahalin ka ng tao, ng ganito, ganyan, no? Nasa kamay yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang puso natin ay hawak ng Allah, hindi hawak ng gayuma, no? So, alhamdulillah. Inshallah, siguro naunawaan na natin yung gano'n, no? Isipin mo, parang bilang awa mo na sa isang kapatid mong Muslim, wag mo nang ituro, no? Payuhan mo na lang siya, brother. Kung agimat ang kukunin mo sa akin, mas mainam na agimat ang pananampalataya kay Allah. Umasa ka kay Allah. Dahil walang mangyayaring masama sa iyo hanggat hindi ito ipinapahintulot ng Allah. So, ano sa palagay mo, brother? Inshallah. Okay, mashallah. Opo, susunod na katanungan. Alhamdulillah. Ang ganda naman natin, Chef, kanina nung topic natin, normal lang na humanga sa tao. So ngayon, ang tanong natin is, pwede ba humanga sa isang artista? No. Paano siya, kung pwede o hindi? No, kung pwede, kailan siya magiging haram o kailan siya magiging bawal? Yun naman mo siya sa tatanong. Okay, yung paghanga kasi, depende sa kung ano yung hinahanap mo, nakikita mo, di ba? Maaaring kahangahan mo sa isang artista ay dahil mahilig siyang pumana, okay? Maaaring yung artista na yon ay mabilis tumakbo. So hindi masama na kahangahan mo siya dahil sa galing niya sa archers, no? Hindi rin masama na hangaan mo siya sa kanyang pagtakbo. Pati nga yung hayop, kung halimbawa sa lakas niya, napapahanga ka sa lakas ng leon. So, hindi masama yung mga ganon. Ngunit, nagiging masama ito kung pati ang mga bagay na labag sa Islam ay hinahangaan mo sa kanya. Na kung halimbawa sa kanyang sincerity sa pagdarasal kay Ribulto, ay hinahangaan mo siya sa mga ganung bagay. So, hindi na, no? Lagpas na yun sa kanya, sa iyong limitasyon. So, kahit sino naman, pwede mong kahangaan sa mga ipinapahintulot ng Islam sa kanyang galing sa mathematics, kanyang galing sa paggawa ng mga bagay-bagay. So, hindi yun masama. So, kailan ito magkakaroon ng limitasyon? Kung pati ang pagkakamali at ang labag sa Islam ay ginagaya mo at hinahangaan mo sa kanya. Kung siya ay nakakaubos ng ilang litrong pag-inom ng alak, sabi ang galing niya, sobrang lakas niya, no? Kahit isang litro ng alak ay hindi siya natutumba. Yun, mali na yun. Sobra na yun sa limitasyon. Wallahu a'lam. Okay, mashallah. So, ang susunod natin na tagatanong? Kung may binibigyan tayo, kasi, example, ito ulama o alim o ustad, inaidolo ko siya, tapos may makita tayo sa kanya na bad habit, ganun, something. May makita tayo sa kanya na? Bad habit. Aya-aya. Bad habit. Bad habit. Hindi ka aya-aya. Pero hindi ko naman, iniidolo natin siya dahil sa kanyang kaalaman. Then, dahil sa kanyang ilm. Yun, iniidolo ko siya. Pero, kung nagkita ko mali sa kanya, parang, kung hindi ko lang susunod, yun lang mga tinuro na lang, susunod ko.
Tapos, hindi ba maging kasalanan sa isang iniidolo natin siya, hindi talagang baghari niya, pero hindi natin susundin kung ilm niya lang ang kukunin natin, yung mga aral niya. Okay lang ba yung gano'n? So which is, yun dapat ang magiging stand mo sa ganyang bagay. Na ang ibig sabihin nun kahit sino naman, 'di ba? Kahit sino, maging ulama man 'yan o kahit sino man 'yan, kung ano yung nakikita mo sa kanyang maganda, ay kukunin mo. Kung ano yung nakikita mo sa kanyang hindi maganda, bad habit, pamamaraan, ay nararapat na leave it, 'no? Take the good and leave the bad. So, kumbaga kunin mo kung ano yung mabuti at iwanan mo kung ano yung masama. So, kasi yung ulama kasi tao din 'yan na may pagkakamali, magkakamali pa rin. So, yung mga bagay na yun ay huwag mong, kunin sa kanya, 'no? Yung mga mabubuti sa kanya, yung mga wasya niya, yung mga payo niya na magaganda, yung mga salita niya na makakabuti sa'yo, take it, kunin mo, yung dahil makakabuti yun sa'yo. Ngayon dahil nakikita mong parang meron siyang mga gawain na hindi maganda, leave it, kasi tao yan na nagkakamali. So, para sa akin, yan yung stand ng Islam, na kunin mo kung ano yung makakabuti sa'yo at iwanan mo kung ano yung hindi makakabuti sa'yo. Oh. For example, pwede sa content, Sa? content sa social media, Aha. kung may gumagamit ako na may nag-share-share mga kaalaman. Pero karamihan sa mga ginagawa nila content, marami yung mga hindi mabubuti ba. Pero meron din siya ginagawa ng content na may aral. Tapos, okay lang ba ilulunod ko siya, pero yung ano lang yan, yung ginagawa yung mga mabuti lang kukunin ko. Pero mas, kung itimbang natin, mas marami yung mga ways na hindi mabubuti na content niya. Pero may content siya naman na mabubuti, mapulutan ng aral. Okay, so, ako ba naman? Yes, sir. Opo. So, ang ganyan, 'pag naparami na yung hindi maganda, mas naparami na yung parang mga ipinagbabawal, kahit meron pa itong mga napapaloob na aral o ano pa man, pero dahil mas marami pa rin yung mga bawal na nakikita at naririnig, mas mainam na iwasan pa rin. Dahil bakit? Maaaring nasa isip mo, hindi, kinukuha ko naman kung ano yung makakabuti. Pero kasi nasasanay yung paningin at yung pandinig mo sa mga bawal na mga bagay. So, mas mainam pa rin na iwasan pa rin yung mga ganyang bagay. Pero hindi naman ibig sabihin na 'pag manonood ka lahat kailangan halal, 'no? So, hindi mo kasi minsan maiwasan. Kung kakayanin mo kailangan lahat gano'n, 'no? Pero para sa akin dahil mas marami yung mga ipinagbabawal, palabag sa katuruan, ay mas mainam na iwasan mo na lang, 'no? Hanapin mo yung mas marami yung kabutihan na makakatulong sa'yo. Afwan. Okay. Okay, mula po ito sa mga babae chef niyo. Ano po ang maipapayo kaya chef sa mga taong na-obsess sa isang taong individual niya? May dua po ba? May dua po ba kayong may recommend para maiwasan ang pagiging obsess? Kumbaga sa isang artista o sa isang tao? Okay, so, buti sinabi mo ang artista o mga bagay, mga ganyan. So, wala namang, specific na dua na para magamot ang iyong sarili sa sobrang kaghanga sa isang tao. Pero, gano'n nga, punuin mo ang iyong puso ng mga dhikr kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'no? Kung meron ka mang halimbawa hinahangaan na parang punong-puno na para bang kasi 'pag sinabi mong obsessed parang ano na, yun na yung napuno na sa iyong puso. So, mas mainam pa rin na punuin mo yung puso mo ng pag-ala-ala kay Allah. Imbis na alalahanin mo siya na kung ano ng ginagawa niya, ano na ang gusto niya, ano na kaya ang nagawa niya, ano na kaya ang ganito, ganyan. Imbis na gano'n yung mga isipin mo na lang kung yung mga dhikr ng kay Allah, halimbawa naiisip mo, nakaupo ka, naisip mo siya, Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, yung mga ganyan, 'no? Kasi kung ano yung, halimbawa maaaring, ano na, baka mahulog na yan sa kasalanan 'pag ano na, siya na yung nasa puso mo, 'di ba? So, mas mainam pa rin na
paramihin mo yung dhikr. Ang nakikita kong paraan para halimbawa ma-regulate o kaya medyo maano ay sa pamamagitan ng pagdhikr kay Allah, pag-alaala kay Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. So napakaganda yung yan, diyan masanay yung ating mga dila. No, kahit anong mangyari pag naano, Allahu Akbar. Pag naano ka, kaya hindi naman natin alam kung ano yung mga nangyayari. Kung halimbawa, ano may nangyari, yun na pala yung katapusan mo. Hindi dahil nasanay yung dila mo sa Allahu Akbar, hindi ang huling salita mo Allahu Akbar, di ba? Kaysa wow, ha, di ba? Pag may nangyari, yun pala yung tatanungin, anong huling salita niya? Wow, di ba? So, wallahu a'lam. Okay, Masya Allah. Alhamdulillah at pagkatapos meron pang katanungan mula sa mga babae. Okay. Assalamualaikum. Ang topic po natin ay pag-iidolo sa mga influencer or mga ulama ngayon. So, ang tanong ko po siya, nakikita po natin na mas maraming mga nanonood ngayon ng mga ulama na foreigner kaysa sa mga local natin na chef. Ano po sa tingin nyo, and yung mas nakaka-entertain sa kanila, most of the scholars na foreigner, ay they are motivational scholars. So kung titignan niyo po siya, ano po yung pagkakaiba, ano po yung masasabi niyo na yung ways and techniques nila on giving the da'wah, and yung ways and technique ng mga ulama natin ngayon, at bakit mas pina-follow nila at nagugustuhan pa nilang makinig sa kanila kaysa sa inyo po, kabilang na po kayo doon. And ano po yung maipapayo niyo na din po sa amin na kahit minsan po kasi ako po personally, medyo tugsaso, kamatis, siko, yung usual ng mga bagong scholar ngayon is very direct. So kapag nagsalita po sila na haram, bawal to, ito ang tama, ito ang alay, ganun sila ka-direct. May kasama pang mga Opo, may mga iba pang sinasabi. Then, kapag ang mga dating scholar ko napapatawa, doon nagdadaawa sila pero I entertain at nababalidate yung mga ibang concern ng mga Muslim. So, sa tingin niyo po, Chef, ano yung pagkakaiba ng ways and techniques ng mga nauna or yung mga, yung mga famous scholar ngayon sa inyo na local scholar natin. Kung ako po kasi gusto ko talaga mas maraming tayong panoorin o pakinggan ng mga local scholar, hindi yung mas binibigyan pa natin ng time na pakinggan yung mga foreign. Okay, so marahil, una, ang nakikita ko, marahil, no? Kasi hindi ko naman napag-aralan kung bakit ganyan yung pero kung sa sarili kong pananaw, halimbawa, yung mga bagay na ganyan, ay maaari dahil sa, alam mo, napansin mo, para yung sa atin, parang gusto natin na parang foreign eh. Di ba? Pag-aasawa, gusto nila minsan yung foreign. Yung halimbawa, makikita nila, yung maging gusto nila maging foreign. Pati sa lahat ng pagpili natin, made in Japan, made in China, made in kung sa local, tingnan mo yung mga natin, mga local products natin, walang tumatangkilik dahil mas gusto nila yung foreign. So, pati pagbili, pati product, pati pakikinig. So, parang dumaan na sa, parang naging culture na ng iba na makinig ng iba sa foreign na parang gusto nila maiba. No? So, iba. So, yun yung unang yun yung nakikita kong pangunahin. Kasi kung titingnan mo naman, meron namang mga salita na yung mga nababanggit naman nila, ay nababanggit din naman ng mga ulama natin na local. Pagsasabat na yung magandang paraan, nababanggit din naman ng ating mga local na ulama. Yun nga lang, minsan, mas gusto nilang pakinggan ito sa wikang English. Mas gusto nilang pakinggan ito sa matangos ang ilong. Mas gusto nilang pakinggan ito sa mas matangkad. Kaysa sa mga Pilipino na pango ang ilong at saka maliit pa. So, yun, yung parang nagiging, so, sa tingin ko, isa ring pagkakamali yan sa ating mga pamayanan. Dahil bakit? Dahil parang mas pinipili nila yung Islam na doon mapapakinggan, mas pinagkakatiwala nila yung ganun, which is ang katotohanan yan, ang katuruan ng Islam ay sinumang magmula sa kanya ang Quran at ang Sunnah ay nararapat na pakinggan siya. Hindi lang dapat sa isang So pati na rin sa parang nagiging culture na rin kasi pati sa madrasa. Pag ang darating si Sheikh ganito ganyan, okay, na makikinig. Pero pag narinig, meron tayong bisitang Arabo, mashallah, punong-puno na yan.
no? So merong mga ganyan na mentality yung Kultura. mga kababayan natin. So which is isa rin yung pagkakamali. Hindi naman natin pwedeng sabihin na kami ang pakinggan ninyo dahil isipin nila ay hindi si Ustad, di ba? Ay parang si Ustad ipinagpipilitan niyang sarili niya, no? So hindi naman natin pwedeng sabihin yan. Pero yung community mismo ang dapat mag-isip kung kailangan ba ganito, ganyan, sa foreign, kaya sa local. So, para sa akin, ang pangunahing dahilan ay dahil gusto nila ng bago, gusto nila ng iba. No? Hindi naman, kasi kung gusto nila ng yung mas sasabihin ba nilang mas okay yung mga hindi naman. Kasi yung sa local, narinig mo din naman sa kanila yung sinasabi nila. Wallahu a'lam. Okay. Any other question? Wala na. Okay, so alhamdulillah, bago tayo pumunta sa konklusyon ng ating Sheikh tungkol sa episode na ito, ay gusto lamang natin batiin at i-acknowledge ang lahat ng ating mga audience dito sa venue. Lalong-lalo na ang ating mga kapatid mula sa Iligan Chapter ng Al-Jalis Saleh at ang MSA na nag-participate sa ating detox ngayong araw, ang Jamiatul Marawi Al-Islamiyya Foundation, at ang lahat ng ating mga viewers ngayon sa ating live na streaming. Alhamdulillah, Sheikh, ang inyong konklusyon sa ating programa o sa ating episode ngayon. Okay, so bilang panghuli, bago ko banggitin ay nais ko rin kayong pasalamatan, no? Lahat kayo sa kinatawan ng Al-Jalis As-Salih, alhamdulillah, lalong-lalo na kay Ustad, jazakallahu khairan sa pag-imbita. Isang karangalan ko na kasama sa inyo ngayon, sa inyong programa, at sa lahat ng kinatawan ng Al-Jalis As-Salih at kayong lahat na naririto, tanggapin nawa sa inyo ng Allah ang inyong sakripisyo, inyong nagamit na oras, panahon, o ano pa mang lakas, o ano pa mang na-contribute ninyo sa programang ito, naway tanggapin sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So bilang panghuli, gawin ko na lang itong payo sa ating mga kabataan, na yung mga kabataan natin, para magkaroon kayo ng halimbawa, makapagbalik loob kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay yung mga kabataan, lagi niyong isipin na hindi mananatili ang inyong lakas, hindi mananatili ang inyong oras at panahon, no, sa bilis ng pagdaan ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng panahon, no? Yung parang nararamdaman natin na parang ang isang taon ay isang buwan, na ang isang buwan ay parang isang linggo lamang, na ang isang linggo ay parang isang araw na lamang, na yung isang araw ay parang isang oras na lamang. So ang ibig sabihin nito, sa bilis ng pagdaan ng panahon, ganun din kabilis ang paglapit natin sa ating mga libingan na ang kamatayan. So dahil dyan, makipag-unahan kayo sa oras na ito. Huwag niyong sayangin ang inyong oras sa entertainment, sa content, o ano pa mang mga bagay. Gamitin ninyo ang inyong oras at inyong lakas sa mga ikinalulugod ni Allah. Gawin niyo ang mga makabutihan na maiiwan niyo dito sa mundong ito. Huwag kayong madala ng mga bagay-bagay tulad ng entertainment, ng content, ng social media, ng ano pa man dyan. Ang lagi niyong isipin, darating sa inyo ang kamatayan. So, walang pinipili ang kamatayan. Maging ikaw ay nasa kabataan o nasa edad o ano pa man dyan, walang pinipili ang kamatayan. So, lagi nating isipin ang kamatayan, nang sa ganun ay lagi din nating mapaalalahanan ang ating mga sarili. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru min dhikri hadimil ladhat." Lagi niyong isipin, lagi niyong tandaan ang bagay na puputol o sisira sa kalawayan o kawalayan o kaya ang kasiyahan na siya ang kamatayan. So, lagi nating isipin na tayong lahat ay mamamatay, tayong lahat ay magbabalik kay Allah, at ano na ang magiging dala natin. Ano na ang gawain na maihaharap natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, naway ang inyong lakas, ang inyong isipan, ang inyong kabataan ay magamit ninyo sa mga ikinalulugod ni Allah, makatulong ito sa Islam at sa mga Muslim. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayong lahat ay kanyang gabayan at tayo ay madatnan ng kamatayan, na Allah ay nalulugod sa atin at makapasok tayong lahat sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
Masya Allah, tabarakallah. Isang makabuluhan naman po na episode ang ating natapos ngayon sa ating programa ang Detox. Kung kaya inshallah ta'ala, magsama-sama tayong muli sa susunod natin na episode dito sa ating programa kung saan pag-uusapan natin ang mga mahahalagang issue ng ating umma, mga suliranin at banta na hinaharap nito. Kaya sa aming diskurso, magkaroon ng kaalaman at pakialam. Maraming salamat at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.